laro ng Lotto tungkol po sa integrity ng Lotto games. Meron bang pandaraya o wala? That we have to find out today, right here, right now. Nung last hearing, I talked to the BIR and the PCSO na yung BIR will submit to us yung taxes paid records ng mga taxes that were paid by the Lotto winners. Samples from September, October, November. Ang mangyari po, pagbabanggain natin, ilang games ang tinamaan, for example, sa buwan ng September, at ilang taong tumama, at magkanong binayad na tax o taxes. At ibabangga po natin yan sa record ng PCSO. Andito ba ang BIR? BIR, do we Mr. have Chair. those documents, records? Mr. Chair, we have a summary report po. Kasi po ang total taxes paid and kung ilan pong mga empleyado, kung ilan pong winners ang may tin and walang tin po. Sandali lang. Nasaan po si Chairman? General Manager? No, si General Manager ng PCSO? Good morning, Mr. Chair. Yesterday, GM Robles sent a letter that he cannot attend today. However, I have with me the documents No, required. just the presence muna. Tatanungin ko, ba't wala po siya rito? Wala po. Bakit po? Based on his letter to you, Mr. Chair, yesterday, he said that he has other commitments today. And what is that commitment? Actually, Mr. Chair has several meetings with local government officials. LGUs, are those more important than the hearing? Do you think? Today? No, Your Honor, except that he sent the officials who are capable to answer the questions, Mr. Chair. I'll get back to you later. So, Attorney Tibayan of the BIR, so you have those records, Attorney? And what are those records? Ano pong sinasabi doon? Ano pong nakapaloob sa mga record na yan? Yan po ba ay pwede natin ibangga doon sa record ng PCSO? And PCSO, do you have the counterpart records of what the BIR has? Okay. Yes, Mr. Chair. Can we see that? Mr. Chair, what we have is from July 2023, actually until September po, 2020. July, August, September, 3 months. Sa loob ng 3 buwan pong yun, ilan pong laro ang tinamaan? Kasi po, pag mag-file po sila, Mr. Chair, hindi namin alam kung ilang games. Total Okay, amount sige. po na... Ilan ang total amount paid? Ilang tao po ang nag-file ng para magbayad ng 20% tax sa kanilang tinamaan na laro? Total po na nag-file, total taxpayers po or winners involved po ay 8,192. 8,000 winners? 8,192 po for those period po. 8,192 192. July, winners. August, September po. Okay. July, August, ang dami palang tumatama. Ito po yung yung return period po is filed sa amin ng July, August, and September. So, sa loob ng 3 months, 8,192. 8,192 po Hindi, ang total. ang gusto ko lang is yung malalaking games. Huwag na yung mga tres. Hindi po namin, sir, kasi pag sa form po, isang, form po, tapos yung total na panalo, naka-lump sum. Teka muna. Ano ba yung mga binabayaran lang na kailangan magbayad ng tax sa mga games? Ano mga games ito? Basta po yung beyond, wait lang po, check ko lang po. Ang interesado lang po kasi sana kami dito, yung 642, 645, 649, 655, and 650, is that 58? Yung 5 lang. Basta po yung beyond 10,000 po na winnings,
lahat po yan kasama po sa return nila, sa fina-file po sa amin. Kasi po yung 10,000 and below, exempt po from final tax on winnings. Kaya nga, pero pwede bang yung kukunin ko na lang yung mga games na nabanggit ko? Hindi po kasi siya nakadeclare sa return yung games po. Basta po, for the whole month po, ang mangyayari, lahat ng panalo, i-add po nila yan, tapos i-file po sa amin ng isang base amount. Teka muna, magulo. Hindi. Dapat, bawat isang game, halimbawa 642, may nanalo dyan, binubukod, 642, 645, 649. Nakabukod dyan doon sa mga 10,000 and above. Yung sa mga sweat dress ba yun? Ang tawag yung mga ibang games. Pag ganun po, meron kaming parang alpha list na sinasubmit po sila. So, okay, so you have that alpha list? Yung nabanggit ko lang ng mga games. Sige doon po, ako interested. Kasi access ko lang po. doon may suspetsa ng pandaraya eh. Opo, medyo ano po, ilalay, nasa USB po kasi, i-access ko po sa laptop po para, Okay. ano ko po. Attorney Pagano, Yes, Mr. meron po kayong records ng mga nanalo Yes. ng mga games na tinanong ko kanina? Yes, Mr. Ilan po? Actually, Mr. Chair, we received a subpoena duces tecum yesterday. The first requirement is the name of lotto winners and the games they won from July 1 to January 30, 2024. Regarding the names of the lotto winners, Mr. Chair, and the games they won, it is in a sealed envelope, and I will turn over to the committee, Mr. Chair, because this involves already the data of the winners. Very good. Yes. Okay. As to number 2, the records of tax payment, as BIR stated, we are submitting, Your Honor, the alpha list. We have July, in compliance with the subpoena, Mr. Chair, we have the payments for July, August, September, October, November, December 2023. As for January 30, 2024, Mr. Chair, we still do not have that because we're And I still understand. filing. So, Yes. doon muna siguro sa July, August, and September. Meron po kayong Yeah. kopya noon. Yes, we have the date. Actually, Mr. Chair, it's called the alpha list, Okay. as mentioned by the BIR. So we have all of that here, Mr. Chair. We are submitting that also in compliance with the subpoena. So, BIR, yung alpha list ng PCSO in reference to the month of July, August, September ng winners at dun sa mga nabanggit ko mga games, yun ang pagbabanggain natin. Kalimutan mo na yung mga 10,000, 15,000, 20,000 winners. Doon lang po sa mga jackpot para mas mapabilis pa rin tayo. Okay ba sa iyo yun? And I need those records. Kung hindi ka pa ready ngayon, sa susunod na hearing so next week, I need that. Yes, Mr. Chair. Para I think yung binabanggit po niyang alpha list, yun din po yung sinasubmit niya sa amin. So it's the same document po. Pero pwede ba natin ihiwalay na yung mga maliliit na games na tinamaan? Gusto ko doon lang sa particular na 5 laro. Sige po, check po namin. Kasi yung for the doon report. pong may suspetsya na dayaan eh. Doon sa mga sweat dress, yung mga 10,000, 20,000, hindi yun eh. Hindi yun sinususpetsya na may pandaray. Siguro meron, pero mas interesado sila doon sa malalaking laro. Can we have those records? Okay po, Mr. Chair. Can you produce that siguro by next week? Okay, sige po, Chair. Check po namin. For now, we will get those records. Okay, submit to the committee para ma-review na namin. Mr. Chair, also inside the sealed envelope would be the jackpot winners as requested last hearing, Mr. Chair. The names are here, as well as the amounts. Okay. Yes. Don't worry. We will protect those names. Hindi namin, Thank we will treat that as confidential. Thank you, Mr. Chair. Naintindihan namin yan. Yung sa amin lang, pag nakuha na namin yung records na kailangan namin, pagbabanggain yung BIR at sa PSSO, din babalik din namin sa inyo yan. Of course. Okay, so BIR next week, pwede na? Meron na tayo yan? Sir, pwede rin kami makingi ng ano nila. Actually, we sent a request. Ibigyan namin kayo ng kopya, yung Yes bigay po, ng BIR. Tapos, pwede po kaming gumawa ng report kung tama po yung information. Exactly. Thank you. Sige po. Now we're talking. Sige, titingnan nyo kung tama ba, o tumutugma ba. Pag hindi tumutugma, agad-agad sabihin nyo sa akin. Okay? Thank you very much. Now, second topic, root access.
sino ba yung kausap po natin sa root access? Sa hindi pa nakakaalam, ang root access, ito po ay isang privilege control over the entire system. Parang master key po ito. Ang sino man may hawak niyan, pwede siya makapasok, labas ng the whole system. Pwede siya mag-edit, pwede po siyang mag-delete. He or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kaya nga nung last time, nandito yung mga taga-PCSO, isang tinanong ko, kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Now, ang pinagtaka ko lang, bakit yung may root access ay si GM at AGM? Dapat magkaroon ng check and balance. Tanggalin natin yung isang root access sa AGM. Ibigay natin kay Chairman Kua. Kasi GM, AGM, magkapareho lang yan. Isang tao lang yan, isang ilong. Isang kamatis, sabi pa nga nila. So from now on, Attorney Pagano, gusto ko si Chairman Juni Kua bilang chairman, dapat siya ang isa sa mga root access. Nakaka-insulto naman, chairman siya, hindi siya binigyan ng root access. Ang binigyan yung Alipores, yung AGM. So, sa next hearing, gusto ko meron siyang access. Is that okay by you, Chairman Kua? Isa ka sa dalawa kayo ni GM magkaroon ng root access? Well, Mr. Chairman, I think if that is the wishes of the committee, I will have to oblige. I just am not sure whether since there are two persons having access to the source code, magiging very safe. Siyempre, yung hawak ko, I have control of it. Yung hawak na ibang tao, wala akong control. So, hindi ko lang malaman kung safe ba yun. Na dalawang tao may hawak ng root access. Opo. Para sa'yo, dapat isa lang. I really don't know kung sino po talaga ang mas maganda na may hawak nito na hindi talaga basta-basta ma-access, no? I think makakailangang aralin kung yung mga ibang systems na ginagamit natin sa gobyerno, halimbawa yung source code ng COMELEC, paano ba ang system nila doon para makita natin kung paano na-insure. Gaya po ng nasabi ko, I am not shying away from this responsibility. But gusto ko lang po na ma-express din yung aking concern na yung possibility kasi dalawang may access eh. Okay, that's why we have to consult na IT expert kung meron tayo rito ngayon or later kung pwede tayong humingi ng opinion from the DICT. Kasi kung dalawa po, may check and balance. Hindi po, kasi kung isa lang, pwede hong gumawa ng kabalastugan tong isa. Opo. Diba? Uh-huh. Now, kung merong isa pa, makikita nitong isa, yung pangalawa, na, pumasok ka sa system, gumawa ka ng pagdidelete, gumawa ka ng pag-edit, meron kang dinagdag, malalaman. Opo. Sa ngayon kasi, Mr. Kua, ang merong access ay si GM at saka AGM. Itong dalawa, magkaisang ilong lang. Opo. At alam ko, pag nilagay kita dyan, may sarili kang mundo, sorry hindi ka kasama sa core group, and I know that for a fact,
So, magkakaroon ng check and balance.